Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, tinipon po tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawaring lahat ng mga pinagsisisihan nating kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa sa aming magkamit ng lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Sirach. Ang magiliw na pangungusap ay nakaaakit ng maraming kaibigan, at ang matamis na pananalita ay susuklian ng magandang sagot. Makipagbatian ka sa maraming tao, ngunit isa lamang sa 1,000 ang hihingan mo ng payo. Bago ka makipagkaibigan kanino man, subukin mo muna siya at huwag mo siyang pagtitiwalaan agad, sapagkat may mga kaibigang mapagsamantala na di mo maasahan sa oras ng pangangailangan. May kaibigang hindi nagtatagal at nagiging kaaway mo, at ibubunyag pa niya ang pagkakagalit ninyo, ano pat lalabas kang kahiya-hiya. Mayroon ding kaibigang kasalo-salo mo sa pagkain, ngunit pababayaan ka sa oras ng kagipitan. Sa kasaganaan, didikit siya sa iyo na parang anino. Uutusan niya pati ang mga katulong mo, ngunit sa kasawi ay pababayaan kaniya. Pagtataguan ka at di mo na siya makikita. Lumayo ka sa kaaway at mag-ingat ka sa kaibigan. Ang matapat na kaibigay parang matibay na kuta. Pag nakatagpo ka ng tulad niya ay para kang nakahukay ng malaking kayamanan. Walang kasing halaga ang matapat na kaibigan. Hindi siya matutumbasan ng gaano mang salapi. Ang matapat na kaibigay parang gamot na nagbibigay buhay. At siya ay matatagpuan lamang ng mga may takot sa Panginoon. Ang may takot sa Panginoon ay makatatagpo ng tapat na kaibigan, at ang mga kaibigan niya ay tulad niyang may takot sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa pagsunod sa utos mo, Poon, pangunahan mo ako. Sa pagsunod sa utos mo, Poon, pangunahan mo ako. Pupurihin kita, Poon, ika'y aking pupurihin. Ang lahat
nang tuntunin mo ay ituro mo sa akin. Sa pagsunod sa utos mo, Poon, pangunahan mo ako. Sa bigay mong kautusay, lubos akong nalulugod. Iingatan sa puso ko upang iyo'y di malimot. Sa pagsunod sa utos mo, Poon, pangunahan mo ako. Buksan mo ang paningin ko, pagkat nananabik masdan. Yaong buting idudulot sa akin ng iyong aral. Sa pagsunod sa utos mo, Poon, pangunahan mo ako. Ang lingkod mo ay turuang masunod ang kautusan. Sa utos mong mapangakit, ako na may mag-aaral. Sa pagsunod sa utos mo, Poon, pangunahan mo ako. Ituro mo ang batas mo't sisikaping kong masunod. Buong puso't iingatan, susundin ng buong lugod. Sa pagsunod sa utos mo, Poon, pangunahan mo ako. Sa pagsunod sa utos mo, ako'y iyong pangunahan. Sa utos mo'y naroon ang ligayang inaasam. Sa pagsunod sa utos mo, Poon, pangunahan mo ako. Magsitayo na po ang lahat. Amang Diyos ni Jesucristo, ang salita mo'y totoo, kami ay pabanalin mo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, si Jesus ay nagtungo sa lupain ng Judea at nagtuloy sa ibayo ng Ilog Jordan. Muli siyang pinagkalipumpunan ng mga tao at tulad ng dati nagturo sa kanila. May mga Pariseyong lumapit kay Jesus. Ibig nilang masilo siya, kaya't kanilang tinanong, naaayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa? Tugon niya, ano ang utos sa inyo ni Moises? Sumagot naman sila, ipinahintulot ni Moises na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa matapos bigyan ng kasulatan sa paghihiwalay. Ngunit sinabi ni Jesus, dahil sa katigasan ng inyong ulo, kaya niya inilagda ang utos na ito. Subalit sa pasimula pa, nang likhain ng Diyos ang sanlibutan, nilalang niya silang lalaki at babae. Dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina, at magsasama sila ng kanyang asawa, at sila'y magiging isa. Kaya't hindi na sila dalawa, kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Pagdating sa bahay, ang mga alagad naman ang nagtanong kay Jesus tungkol sa bagay na ito. Sinabi niya sa kanila, ang sino mang lalaking humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa ng iba ay gumagawa ng masama sa kanyang asawa. Siya'y nangangalo niya. At ang babaeng humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa ng iba ay nangangalo niya din. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsupo muna tayong lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Huling Biyernes po ngayon sa buwan ng Pebrero. Siguradong hindi birong pagpila na naman at paghihintay
sa katanghaliang tapat ang inyong tiniis bago kayo nakapasok. Ano ho? Kaya't sinasalo po natin at wine-welcome ang bawat isa sa maluwalhating pag-uwi sa tahanan ng Nazareno, na tahanan din natin. Kasakasama natin ang mga online ngayon sa paglalakbay sa hardin ng panalangin. Uy, salamat kaibigan sa pagsama mo sa iyong kaibigan sa pagparito ngayon sa Quiapo. Siya na ba? Siya na ba ang gusto mong maging asawa? Salamat sir o ma'am at isinama mo ang iyong asawa sa pagsisimba. Kaibigan mo ba siya? Magkaibigan ba kayong mag-asawa? Sa unang pagbasa, pinag-iingat po tayo ni Propeta Sirach sa pagpili ng kaibigan. Tinuturuan niya tayo kung paano makipagkaibigan. Kung paigsi natin yung kanyang mga sinabi sa bandang una, just be nice. Marami kang magiging kaibigan. At nagsisimula daw po ito sa sarili. Siyempre, kung approachable ka, edi hindi mag-aalangan ang iba na lumapit sa iyo at makipagkaibigan. Mabuti daw kung magiliw at matamis tayong mangusap o magsalita para magkaroon ng maraming kaibigan. Pero, para mapanatili ang pagkakaibigan, mabuti rin kung maa-outgrow natin ang initial na sweetness na ito para mapalalim ang pagkakaibigan. Maging sa buhay may asawa naman, ano ho, natatapos din ang honeymoon period. Di ba? Hindi naman sa loob ng 50 taon nag-honeymoon kayo. Natatapos din. Sabi nga sa isang post na nakita ko dati, tapos na kami sa panahon ng pa-sweet-sweet. Nasa pagtutuos na kami ngayon ng mga gastusin. Kumbaga, ibang level na ng intimacy ang pinagsasaluhan nila. Mahalaga po ito, mga kapatid, yung intimacy na tinatawag sa makabuluhang pakikipagkaibigan at malalimang pagsasama ng mag-asawa. Nangangahulugan po ito ng kahandaang maging vulnerable sa presensya ng isa't isa. Ayun ano, di ba may kasabihan, kung gusto mong makilala ng husto ang iyong kaibigan, mag-travel kayo. Sa gitna ng inconveniences of life, doon mo siya makikilala ng husto. Kung gusto mong makilala ng husto ang iyong asawa, magsama kayo ng mahabang panahon. Doon mo makikilala ng husto siya. At hindi po sa lahat ng mga nakikilala natin na de-develop ang intimacy. Hindi lahat ng kaibigan natin nagiging intimate tayo sa kanila. Kasi doon lamang siyempre sa pili. Ang tunay po kasing intimacy ay yung komportable ka sa kanya kahit na sinisinghalan ka. Kahit na kung mag-usap kayo ay para kayong magkaaway palagi. Pero deep within, alam ninyo na mahal ninyo ang isa't isa. Yung may tunay na intimacy ay handa kang ibukas ang iyong tunay na pagkatao sa kanyang presensya. Wala kang itatago, wala kang pagagandahin, wala kang babalutan, kundi
kung sino ka talaga, kung ano ka talaga. Baka nga, iisa lang ang iyong maituturing na intimate friend. Alam niyo mga kapatid, dito tayo hinihikayat ng Nazareno na pumasok sa pakikipagkaibigan sa Kanya, sa level of intimacy. Yung tipong hindi ka mag-iiwan sa labas ng iyong ikinahihiya sa Kanya, at ang dadalhin mo lamang dito sa loob ay yung iyong maipagmamalaki o hindi ikahihiya sa Kanya. And it takes time. It takes a long time para ma-develop ang intimacy na ito. It even takes a lifetime. Kailangan po dito, maging sa mag-asawa, sa magkaibigan, at sa relasyon natin sa Nazareno, ang mutuality at complementarity. Ibig sabihin, pag-iintindihan at pagpupunuan. Hindi kailangan ang dependency. Hindi mo pwedeng i-develop ang iyong intimacy kapag naniniwala ka that the other person makes you whole o makes up for what you lack. Kundi, kino-complement lang niya, pinupunuan, pag wala ka, ginagawa niya yung duty mo sa pamilya. Meron kayong intindihan na siyempre pagka, halimbawa, talaga namang bad trip ka kunyari, huwag mo na akong intindihin dahil mag-aaway lamang tayo. O pag nahalata niyang ganun ka na, edi pababayaan ka muna niya. Meron na kayong intindihan. Meron kaming pastor noon, Ako'y dating Protestant, yung aming pastor, meron silang tawagan nung kanyang asawa. Yung sipol na pahigop, hindi ko mapatunog pero pag may narinig kang ganun, tinatawag niya yung asawa niya. Pag ganun, pero sa kanila kasi tumutunog Ayun, Meron na silang intindihan. Ngayon, mga kapatid, ang banal na kasulatan, ang Biblia, punong-puno po ito ng mga kwento ng malalimang pagkakaibigan. Malapit na pakikipag-ugnayan at makabuluhang koneksyon ng pagmamahal at pagkalinga sa isa't isa. Ni hindi po kinakailangan itong masexualize. Ulitin ko po yun, para lang mabigyang diin. Hindi po kailangang masexualize ang makabuluhang koneksyon ng pagmamahal at pagkalinga sa isa't isa. Pati na rin ang malalimang pagkakaibigan at malapit na pakikipag-ugnayan. Nariyan ang magbiyanan na Ruth and Naomi. Ang magkaibigan na sina David and Jonathan. Sina Isaac and Rebecca. Sina Jacob and Rachel. Ano ba ang Tagalog sa best friends? Matalik na magkakaibigan. Matalik na magkakaibigan. Lahat pong itong mga nabanggit natin ay mga halimbawa ng hindi na-sexualize na pakikipagkaibigan. Kaya kahit kaming mga pari, yung mga single blessed, pwede rin sa amin makadevelop ng intimate friendship na hindi katulad ng mag-asawa na nasa-sexualize. Okay. Sige. At maging si Jesus, mga kapatid, ay hindi na itinuring na mga tagasunod lamang ang kanyang mga kasama sa ministry, kundi mga kaibigan. Ang ilan sa kanila, very intimate sa kanya. Meron pa ngang, kung tawagin
the beloved disciple. Sino nga yun? Si John. Inalis pa ni Ma'am ang kanyang mask para ibulong sa akin na si John, ang beloved disciple. Tama, si John, ano? Kaibigang matalik ni Jesus. Ayun, so, hindi lang tagasunod ang turing niya sa kanila, kundi kaibigan. Isang modelo ng pakikipagkaibigang nalalampasan na ang hindi pantay na samahan ng amo at alipin. Para bang sinasabing may pinagsamahan na tayo, kaya magkakaibigan na tayo. Kasama ang isa't isa, natutunan po nila kung ano ang ibig sabihin ng pagmamahal ng tapat, bukas na pakikisama, at may pagtuturingan ng may respeto sa isa't isa. Ito po ang uri ng pagmamahal na kailangang-kailangan sa pakikipagkaibigan at sa buhay may asawa. Minamahal kong mga kapatid, ang atin pong kaluluwa ay nauuhaw sa makabuluhan at malalim na pakikipag-ugnayan sa koneksyon na nagbibigay dangal sa isa't isa. Hangad po nating maging isa kay Kristo at sa isa't isa. Ang mga pinagtatagni ni Kristo sa sakramento ng kasal ay nagiging isa sa Kanya, nagsasama kay Kristo. Kapahayagan ng pagmamahal ng Diyos. Ang mapitagan po nilang pagmamahal sa isa't isa ay tugon nila sa mapitagan din namang pagmamahal sa Diyos na nauna nang nagmahal sa kanila. Isang matibay na kapahayagan ng malusog na takot sa Diyos. Kung may pagpipitagan ka sa iyong asawa, maaari na mayroon kang banal at healthy na takot sa Diyos. Lagi po nating tatandaan, mga kapatid, na likas po sa pagmamahal ang malusog na takot. Kung sinasabi mong nagmamahal ka at wala kang pakundangan sa iyong minamahal, baka niloloko mo lang ang iyong sarili at ang iyong minamahal. Kung totoo po kasi ang iyong pagmamahal, matatakot kang mawalan ng galang at respeto sa iyong minamahal. Matatakot kang ma-violate ang kasagraduhan ng inyong samahan. Malalim na ligaya po ang matibay na palatandaan ng ganitong klaseng pagmamahal. Ang tanong, mga kapatid, maligaya ka ba sa iyong buhay may asawa? Ikaw, Father, maligaya ka ba sa buhay mong walang asawa? Nabibigyang dangal po natin ang Diyos pag namumuhay tayo, hindi sa nakakaparalisang takot o yung tinatawag na paralyzing fear, kundi sa malusog o healthy na takot na nagdudulot ng malalim na kagalakan, ligaya ng paghahandog ng sarili, at ligayang nagbibigay buhay. Sa ganito po nawang malalim na kaligayahan tayo ihatid ng ating pagmamahal na pinagtitibay ng tunay na presensya ni Hesukristo sa banal na Eukaristiya. Mahal na pong Jesus Nazareno, turuan niyo po kaming makipagkaibigan, gumalang at magmahal. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, idulog po natin sa mahal na poong Jesus Nazareno ang ating mga kahilingan
taglay ang matibay na pananampalataya sa kanyang pagkadiyos, ang tapat na pag-asa sa kanyang kapangyarihan, at ang maningas na pag-ibig sa kanyang puso. Sa bawat kahilingan ng atin pong itutugon, mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eucharistia na ating tinatanggap sa komunyon at inihahandog sa misa bilang alaala ng mga hirap ng mananakop ay magdulot sa atin ng wagas na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Jesus Nazareno sa halamanan ng Gethsemani, na dito'y pinawisan siya ng dugo, ay maghasik sa atin ng pagkahilig sa panalangin na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang kurunang tinik, damit na porpora at krus, ay magpaalala sa atin na ang kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan ay dapat maghari sa ating isipan, angkan at lipunan. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang sa bisa ng kanyang pagpapasan ng krus sa mga lansangan sa Jerusalem, ay matuto tayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at tiisin ng kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na Berhen, ina ng hapis, na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa, nang sa gayon ay magkamit ang ating kahilingan sa poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, gayon din ang mga intensyon na inialay sa ating misa sa araw na ito, at isama rin natin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Sa kaunti pang sandali ng katahimikan, magiliw po nating ibulong sa Nazareno ang ating dating rektor at kura paroko na napamahal na sa atin, na ngayon ay mainit na wine-welcome sa Bataan, sa kanyang bagong ministry bilang obispo doon, at sa dagli ang paggaling ng Santo Padre sa Roma. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Ama naming mapagmahal na hayag sa salita, gawa, buhay, kamatayan at muling pagkabuhay ng iyong anak na ang Diyos ay pag-ibig. Maipahayag dinawa namin ang katotohanan ito sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Amen. Alleluia.
Magsitayo na po ang lahat. Halina't manalangin mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahaing ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy, nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy na krus, itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy, nanaig ang sumuway sa iyo. Sa kahoy na krus, siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak.
Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Arsobispot ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga mahal namin sa buhay na nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Itinuring po tayo ni Jesus na hindi na iba sa Kanya, kundi sarili niyang mga kaibig at mga kapatid. Kaya po, may lakas ng loob tayong tumatawag sa Kanyang Ama bilang atin ding Ama. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsalud po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang, ay gagaling na ako. May the body and blood of Christ bring us to everlasting life. Amen.
Para sa lahat ng tatanggap na banal ng komunyon, sasagot po tayo ng Amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago malis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
Announcement for Nazarene Catholic School. Ang Nazarene Catholic School ang paaralan ng Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno ay tumatanggap na ng mag-aaral mula sa preschool hanggang senior high school para sa school year 2025-2026. Sa mga mag-aaral na papasok sa grade 1 at grade 7, ang paaralan po ay magbibigay ng libreng mga libro sa darating na pasukan. Mayroon din pong academic discount sa mga mag-aaral na kabilang sa top 10 na papasok ng grade 1 at grade 7. May matatanggap na 13,000 ESC subsidy ang mga grade 7 na patuloy na matatanggap hanggang sa sila makarating ng grade 10. Bukod pa po rito, ang lahat ng mga mag-aaral na papasok bilang grade 11 mula sa public school ay maaari po mag-enroll ng libre at wala nang babayaran hanggang sa siya ay makatapos ng senior high school. Para sa karagdagan impormasyon, tulong pang edukasyon, pinansyal, diskwento, at mga scholarship, maaari kayo mag-message sa The Nazarene Catholic School Facebook page o tumawag sa sumusunod na numero na nakapaskil sa ating LED screen. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po na lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsiluhod po ang lahat sa panalangin sa mahal na poong Jesus Nazareno. Mahal na poong Jesus Nazareno, banal ang iyong pangalan. Dinadakila at pinasasalamatan ka namin. Nagpakababa ka at sumunod sa kalooban ng Ama. Pinasan mo ang krus at nag-alay ng buhay para sa aming kaligtasan. Tanggapin mo ang aming dasal at sakripisyo. Itulot mo na kaming sumasamot sa inyong buong katapatan at pagmamahal ay magbahagi ng mabuting balita, magsisi at itakwil ang kasalanan at masama, at maghatid ng awa at kapayapaan sa aming kapwa. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat-lahat sa amin. Ipinapanalangin namin ang mga nangailangan ng iyong tulong. Ipinaubaya naman sa iyo ang aming mga kahilingan. Itong aming pagdidibusyon at panata ay lalo nawang magpalapit sa amin sa iyo, sa aming kapwa, upang nagmamahal at nagkakaisa kaming magtaguyod ng iyong kaharian dito sa lupa hanggang sa langit, na aming tunay na tahanan, kung saan naghahari ka sa kalwalhatian, magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip mo sa pamamagitan ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kalwalhatian sapagkat ikaw ang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krusang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang inyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming malwalhating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat at ang inyong buong pamilya at mga komunidad ng makapangyarihat mapagmahal na Diyos, Ama,
Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng mahal na poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nazareno,